Sa araw nga na to ay grabe ang sipag ng mga kasama ko. Gusto nga nila na i-content ang gagawin namin dito kaya syempre hindi natin sila bibigoin. Bida nga natin ngayon si Sweetie Boy Alfred Bonanza. Siya nga yan yung makikita nyong sumisisid. Lumusong na nga rin ang pinsan ko na si Kirby para manguha ng masarap na talaba o oyster. Talagang napakasarap kumain na ito lalo na kung masarap din ang sausawan. Dito ay sumisid na sila at gumamit ng kompresor para makakuha ng hangin habang nasa ilalim ng tubig. Talagang napakaganda ng araw na to para sa ganitong gawain. Dito nga'y nasa dagat kami at papalapit na ng tahungan. Buti na lang talaga ay nakisama ang panahon at kalmado ang dagat. Nilagyan na nga ng pinsan ko si Christian ng sako ang kawayan gamit ang kanyang mahabang bias. Pinuno nga niya ng balot ang buong kawayan at mamaya ilalagay nila yan sa tahungan. At eto nga'y tinulungan na siya ni Sweetie Boy, ang ating bida sa video na to. Dito nga'y tinatalian ni Sweetie Boy Alfred yung dulo para di kumalas yung nilagay na sako. Dito ay tinuturo nga yata ng pinsan ko si Christian kung saan yung pwesto nila. Sobrang dami na talagang tahungan ngayon dito sa amin. Dito nga pala to sa Bataan. Ganito nga pala ang itsura ng tahungan dito sa amin kaya kung di mo kabisado ay maliligaw ka. Nakarating na nga kami sa tahungan nila kaya naghahanap na si Sweetie Boy Alfred ng tatalian. Pagkatapos ng itali ni Sweetie Boy Alfred ay magagayak na siya at ito nga pala yung tahungan nila. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung di nyo kabisado o tanda yung lugar, maliligaw kayo kung saan yung pwesto nyo. Dito nga sa amin, kahit sa sobrang dami na ng tahungan, ay madali lang tandaan yung pwesto kasi kabisado na nila. Dito nga ay nagagayak na si Sweetie Boy Alfred para sisirin yung nawawalang perlas. Dito nyo nga rin makikita na yung guantes na para sa kamay ay pwede rin pala sa paa. Dali mo na dito. Gagabayan kita. Ready na nga si waterproof Sweetie Boy Alfred para sumisid. Gigil na gigil nga dito ang ating bida kasi ngayon lang ulit siya mababasa ng tubig. Syempre joke lang yun Sweetie Boy Alfred dahil ikaw ang bida natin ngayon. Makikita nyo nga dito na mano-mano muna ang pagsisid dahil kaya pa naman nila yung gagawin. Kung waterproof nga lang tong dala naming camera ay pati ako ay sisisid. Nagsusot nga pala sila ng salaming pangsisid para protection sa mata. Dito ay nagagayak na ang pinsan ko si Christian dahil kailangan niya ring sumisid. Hindi na po bata yan, baby giant lang din po siya kaya natuwa ang pinsan ko si Kirby. Ang ating pilot ay nakagayak na at lulusong na rin dahil kailangan nila magtulungan para mapabilis yung trabaho. Pero sa totoo lang hindi basta-basta tong ginagawa nila dahil kailangan pagsanayan lalo na yung pagpigil sa hininga. Lumusong na nga rin ang pinsan ko si Christian, inabot niya na dyan yung dala naming kawayan. Sa video nga ito ay naglagay lang sila ng sako sa tahungan. Darating yung panahon na aanihin na nila ito. Huwag mo wala ito, lalo ka. Mabilis lang talaga yung kita pagdating sa negosyo ng tahungan. Talagang napakalaki ng kinikita nila dito. Eto nga at makikita nyo na naglalagay na si Sweetie Boy Alfred ng sako sa may tahungan. Talagang napakasipag nila. Uunahan ko na kayo dahil hindi magiging basura yung nilalagay nilang sako. Aayusin pa nila ang pagkakalagay ng sako at tatalian pa ito. Buti na lang talaga ay kalmado ang dagat kaya hindi sila nahirapan. Dito nga ay nagagayak na rin ang pinsan ko na si Kirby dahil titingnan niya kung meron ba tayong makukuha na masarap na talaba o oyster. Visit na po si Terence Rubio. Terence Dudong. Just call me. Hello, baby. Napapakanta pa nga dito ang pinsan ko na si Christian at eto makikita nyo napapasayaw pa. Putang na galit. Iyong. Kahit nasa trabaho ay talagang napakamasiyahin ng pinsan ko na to. Dito nga ay lulusong na ang pinsan ko si Kirby dahil ang sabi ng pinsan ko si Christian ay meron nga araw talaba. Talagang napakalaki ng nakukuwang talaba dito sa tahungan, hindi tulad ng mga nakukuha sa tabing dagat. Doble ingat nga ang ginagawa nila dito dahil hindi nila alam baka masugatan sila o matusok ng mga kawayan. Tahungan talaga yung number 1 na nagpa-asenso ng mga taga dito sa amin. Talagang napakalaki ng kita at pinapalago nila. Sabi nga noon ng iba na panis yung nakapagtapos sa kinikita nila. Totoo naman talaga na basta madiskarte ka, sureball yung kita. Bawat kawayan nga ay nilalagyan ng sako. Ayan at kung makikita nyo si Sweetie Boy Alfred. Eto nga at iba naman ang lalagyan niya ng sako kaya ito tinihila niya ulit. Mga sako nga yan na hiniwa sa gitna at pinagsama-sama at tinali sa dulo. May sahod nga rin pala ang paggagawa ng sako na yan pero minsan yung iba pinapagawa na lang sa mga taga dito sa amin. 5 nga lang pala kami ditong magkakasama dahil di naman sila mahihirapan at kaya naman nila yung gagawin. Dito nga ay paahon na yata ang pinsan ko si Kirby dahil nalalabo na yata yung tubig. Lumalabo talaga yung tubig kaya minsan kailangan mo munang umahon. Inakyat nga namin tong kawayan dahil may nakakapit nga na talaba. Nakakuha naman kami ng ilang piraso at malalaking talaba. Binubuksan nga ng pinsan ko si Kirby para ipakita sa atin kung gaano kalaki yung laman ng talaba na ito. Mahirap nga rin magbukas ito kaya pinupupok niya muna para magkaroon ng butas. Pinakita niya nga ang laman at sabi niya ay kakainin niya raw ito. Masarap nga ito sa amin kahit ilaw ay kinakain pero mas masarap ito kung ibababad sa suka na may sili.
Yun mo lang yung lalakay. Tingin nyo na, ito. Talagang napakatunog ng pagkakasipsip ng pinsang kong si Kirby dito. Panalong panalo. Saka sibuyas, Oo. saka sili, saka bawang. Partner, tas may sili. Tsaka sibuyas, sarap. Ito nga yung tinatawag dito sa amin na kompresor. Talagang pinapaandar ito kapag kailangan, lalo na kung umaane. Meron nga pala itong nilalagay na hose, tapos doon kumukuha ng hangin yung mga sumisisid. Napakalaki din ng tulong ng bagay na to para mas mapadali yung trabaho. Ako na nga lang mag-isa ang natira dito sa ibabaw at binidyohan ko na lang sila habang sumisisid sila. Kailangan rin talagang pag-aralan ng paggamit ng kompresor para tumagal ka sa ilalim ng tubig. Maya-maya nga lang ay umahon ng pinsa ko na si Christian at inayos yung salamin niya. Ang hirap din kasi at ang hapdi sa mata kapag pinasukan ito ng tubig. Ilang oras nga rin ang aming tinagal at dito'y pauwi na kami. Nakita namin tong bangkang lunday na to na nagtatanggal ng huling isda sa lambat nila. Nandito na nga kami sa aming lugar at pauwi na kami. Maraming salamat nga pala sa'yo dahil pinanood mo tong video na to. At sana hindi namin nasayang ang konting oras ng buhay mo.